Patay gutom, nagluluto tayo guys ng ating Shanghai na meatloaf guys. Ito yung binili natin guys sa Dali guys, yung Shanghai na meatloaf. No, wala tayong maiisip guys kung anong pailuluto natin. So late na naman tayo magla-lunch nito guys. So nagluto lang tayo ng mabilisan guys na pagkain para 'di ba? Makakain tayo. Yan. So, natutuwa ako dito sa aking kawali, guys, na to, na napakaliit, no? Sobrang dali niyang makaluto. Ang sarap niyang gamitin, guys. Kaya lang hindi siya pwede sa mga induction, guys. Talagang dito lang siya sa mga kalan-kalan. Yan. Tapos, mag-aano na nga pala ako, bibili na kami ng gasol para makaluto na kami ng maayos at hindi na kami dito nagluluto, guys. Tapos, nag-order nga si Mahal ng sa Lazada ng stove doon, tapos yung bagong hose. Dahil kasi yung stove na gagamitin ko kasi guys, yung pinaka ganto niya, yung bakal na yan, kinakalawang na guys, kaya nakakatakot gamitin. Diba? So yung gamaling lang tayo muna. Magla-lunch and meat muna tayo. Ito lang muna ang ating udang for the day. No? Yan. So muna ako ng, ito yung So, ito yun. Ako nalaglag yung maling ko, guys. So, yan. So, usog natin yung ating lutuan. So, yan. Masarap yung medyo brown-brown. Gusto ko kasi yung gantong maling medyo brown siya. Diba? Yan. So, ayusin natin muna ang ating mga maling para makakain na tayo, guys. Ayan, tumaob. Tuwagi umano yung ko. Aking lutuan. Ayan. So, alina natin yung mga luto ng part ng maling natin. Tapos, lalagyan na natin siya ng panibagong maling pag naiahon na daw natin sa kahirapan. Sabi nga naman ng isang chef, no? Iahon sa kahirapan ng ating mga niluluto. Yan. So, yan. Teka lang. Hirap kunin. Yung tong na nabili ko kasi guys sa Alphamart, no. Natatandaan nyo, bumili ako ng tong sa Alphamart yung sa Laguna. Grabe guys, hindi siya maganda eh. Nakakainis yung tong na yun. Kaya hindi ko siya nagagamit. So yan, lagay na natin. Yan. So iniiwan ko ng maliliit guys para mas madali siyang maluto. Kasi pag malalaki siya guys, ang tagal ng maluto guys. Kaya iniiwan na natin siya ng bonggang-bonggang maliliit. Yan. So, yan. So, kusa na kasi magmamantika yan. Kahit konti yung mantika na cooking oil na gamit natin, mabilis namang maluluto yan guys. At magmamantika naman siya ng bongga. Diba? So, kayo ano bang mga lunch nyo? So, magkwento naman kayo guys, no? Comment din naman pag may time guys. Para, di ba, makapag-interact naman tayo guys, kahit dito lang, no? Sa ating video. So, usap naman tayo guys. Ito yung ganyan. Susulo kayo eh. No, usap din pag may time. So, magdadagdag tayo ng konti pang cooking oil guys. So, using the coconut oil. No? Yan. So, dagdag pa tayo ng konti para medyo maluto yung ating guys. Yan. So, napakahina lang kasi nung nito. Ang ating, yan, yung kalan na to. Pakahina eh. Palalay lang tayo. Balik ta rin na. Pagkatapos nito, yung itlog naman, yung scrambled egg naman yung lulutuin natin. Para makakain na tayo. So, konting-konting kembot lang. Makakalamon na tayo, mga kapatay gutom. Ganun kasimple, di ba? Ganun kasimple ang ating pagkain, mga kapatay gutom. Simple pero masarap, guys. No? So, hindi natin kailangang mag-inarte sa ating pagbablog para sabihin natin masarap tong ating pagkain. Talagang masarap to guys, dahil kasi pagkain pangmasa to guys, no? Pangmasa na. Kahit sino guys, masasarapan dito sa ating
Shanghai luncheon meat, guys. Shanghai luncheon meat. Ay, hindi pala natin sa Dali binili itong Shanghai luncheon meat, guys. So, binili pala natin to sa Pure Gold, guys. No, bili mo, sobrang tagal na ng mga stock natin dilata. 2 months na mahigit yung mga nabili nating stock. Meron pa rin tayo. Yun. Yung mga corn beef lang yung mga nawala. Mga naubos bigla. Tapos yung mga luncheon meat natin na pure foods, yung masarap. So, yan. So, yung continuation lang naman. I-continue lang natin yung pag-ikot-ikot dito sa maling natin. Para maluto siya ng maayos. Yan. Tapos, diba, inom tayo ng kape. Grabe, ang sarap na terno, diba? Napakasarap nito. Itlog, maling, diba? Konting ano lang. Pero kung masarap. Masarap na ito, guys, yung Shanghai. Parang maling din yung lasa niya. Kasi yung maling, guys, ang mahal eh. Mas mahal ata yung maling kaysa dito sa yung Shanghai yung brand. Yan. Tapos, yun na nga. So, malapit-lapit na rin tayong makakain ng mga masasarap na pagkain, guys. Yung mga seafoods, guys. Ang tabayanan nyo yung magiging vlog ko. No? So, magiging nature lover na tayo soon. Yan. Napakaganda nung pupuntahan nating lugar. Excited na akong mapadpad doon sa lugar na yun, guys. Ito lang. So, kailangan nating lumanghap ng sariwang hangin. Hindi yung puros pollution na lang ang mga nalalanghap natin dito sa Metro Manila. Diba? So, lalayo na tayo sa Metro Manila, guys. Pupunta tayo dun sa 7 hours travel. 6 hours to 7 hours travel, guys. Pero sulit ang pagta-travel natin dun. Kahit ganun kalayo yun. Sulit, guys. Tapos, di ba, mamimili ako doon sa Talipapa doon, guys. Sobrang ganda ng palengke nila, ng wet market nila doon sa Talipapa doon. Gusto kong tikman yung isda na pampano. Tinatawag nilang pampano. Nakatikim na ba kayo noon yung pampano? Gusto ko na, ano ako doon eh. Naiintriga ako doon sa lasa ng pampano, guys. Gusto kong tikman yung pampano. Tagal. Pampano. Pampano, paano na? So, inom nga pala ako ng tubig. Hindi ako nakainom. Dali. Inom muna ako ng tubig, guys. So, yan, guys. Nakainom muna tayo ng tubig. So, yan. Sarap na nito. So, makikita nyo, hindi siya pare-pares yung cut niya. So, ayan na natin, guys. Ganyan na lang. Okay na yan. Kaya reveals na yan, guys. Diba? Kahit ganyan, at least nakakaluto naman tayo ng maayos at makakain tayo ng maayos. Curry balbon na yan, diba? Curry balbon. Yan. Hindi na talaga ng apoy na to. Sana next month, talagang makabili na ako ng gasol. As in, 800 daw ang gasol, guys. Ang gasol ay 800 pesos. Yan. So, sana makabili na tayo. Magpapadeliver tayo ng gasol. Sobrang matutuwa kayo, guys, dun sa pupuntahan kong lugar. As in, napaka-paraiso nun. Napakaganda nun. Yung lugar na pupuntahan natin. So, dinagdag ako ng mantika para maluto siya. Yan, salamat doon sa mga bagong subscriber ko. Nadagdagan tayo ng isang subscriber. No, thank you doon sa mga bagong subscriber na nanonood sa akin, di ba? Maraming salamat, guys, sa pagsuporta nyo kay Abori Vlogs. No? Thank you very much. All my subscriber out there. Here in the Philippines and in India, America, Canada, all over the world. No? So, yeah. Gusto ko yung medyo brown-brown kasi, guys. Kaya, iniikot-ikot ko para hindi siya masunog. Para medyo crispy-licious siya. Parang Jollibee lang, di ba? So, yeah.
Umuulan ngayon dito, maambo kayo ng araw-araw, di maintindihan yung panahon natin, guys. Pero sa iba, sa mga ibang sa probinsya, umuulan. Yun. Ang sarap nito, ang sarap ng meatloaf, meatloaf ni Amore, ang sarap-sarap na meatloaf. So, yan. So, ayan muna natin siya mag-brown na mag-brown. Diba? Medyo mag-brown. Para mas okay siya, diba? Ang sarap niya, diba? Gusto kasi yung medyo parang may nakakagat ka ng konting tigas no sa maling, diba? Ayoko nung malambot. Gusto ko yung medyo yung matigas siya. Nakakatamad pag malambot, guys, yung nangihina siya. Ayoko nang ganun. Yung nangihina, not enough vitamins, kumain naman, tapos not enough vitamins. Mahirap yun. Kaya pag, ay! Ano yung kawali ko? Kaya pag ganun, dapat, sabihin nyo, huwag siyang not enough vitamins. Ayan. Grabe, ang bilis ng araw, no? Pag ano nito, Sabado na naman, Friday na naman. Napakabilis ng panahon. So, magpapasko na. Parang ilang days na lang Pasko na. Pero parang, ba't ganun? Di ba? Parang dati, pag 100 days of Christmas, as in yung mga tao, tarantang-taranta na. As in, di ba? Damang-dama na nila yung Pasko. Pero ngayon, parang, di ba, walang nagkakaroling. Pag ganung mga 100 days of Christmas, mga nagkakaroling na yung mga ibang bata, di ba? Ngayon parang wala na yung spirit ng Pasko. Pero sa iba naman kasi, di ba, hindi nila pinagdiriwang yung Pasko kasi nga wala silang Pasko. Pero yung December 25, hindi daw talaga Pasko yan. Hindi daw yan yung talagang kapanganakan ni Jesus Christ in December 25. Di ba, normal? Yun. Kaya di ba yung ibang iglesia, di ba, wala silang Pasko kasi hindi naman daw yun yung talagang birthday ni Kristo, ni Christ, in December 25. Kaya hindi sila nagdiriwang. Pero tayo, di ba, kinalakihan natin yung ganun eh. Yung sobrang excited tayo pag malapit na yung Pasko, di ba? Oo. Pero yung pinakamasayang Pasko ko doon sa side ng father ko. Dahil kasi doon, pag nagpapasko, as in talagang yung lolo ko kasi, guys, as in naka-set na yung table na maganda, maraming pagkain. Kahit simple lang yung mga pagkain namin doon, guys. Talagang doon sa Santa Ana, doon sa hometown din namin, sa Santa Ana. Talagang madadama mo yung Pasko doon. Tsaka walang Pasko doon na merong gulpihan na nagaganap. Oo. Humugot na naman. Kasi meron akong Pasko, guys, na na may gulpihan na naganap. Ayun yung the worst Christmas na naramdaman ko, guys, no. Yung merong gulpihan na naganap, tapos dumating yung parents mo. Hindi niya alam kung ano yung nangyari sa'yo. O, yung hindi ka nagpapahalata na ginulpi ka. Alam mo yung ganun? Oo. May mga ganun kasing moments, guys, nung buhay ko na Pasko, ginulpi ka. Di ba? Paskong gulpihan. Ayun yung pinaka masamang Pasko na nangyari sa buong buhay ko. Gulpihan ng Pasko. Yun. Oo, dumating nga tatay ko noon, tatandaan ko eh. Kasi tatay ko doon nagki-Christmas doon sa bahay namin sa isang bahay sa side ng aking Budrax. Doon siya nagki-Christmas, tapos kasama niya lola ko. Hindi alam ng tatay ko na ginulpi ako noon bago mag Noche Buena, ginulpi muna ako. So, ganun kababait yung mga nai-encounter kong tao noon nung bata ako, guys. May mga gulpihang nagaganap. At not once, but twice. Hindi once, guys.
Yun nakakagulat yun. Hindi lang isang beses ng mga naganap yun. Pero hindi Pasko yung ibang araw. Ibang pagkakataon, hindi Pasko. So, inano nila. Iniba naman nila yung date, hindi December. Hindi December 25. Kaya lang, di ko natanda kung anong date yun, guys. Oo. So, pang maalaala mo kaya talaga yung buhay ko. Diba? Pero pinatawad na natin yun, guys, yung mga ganong tao. Yung mga ganong tao na nananakit sila ng pamangkin nila. Nananakit sila ng kadugupan nila, di ba? Ayun. Hayaan na natin ng Diyos na humusga sa kanila sa mga kasamaan nilang ginagawa. Hayaan na lang natin ng Diyos ang magparusa sa mga kasalanan nilang nagawa sa kapwa nila, di ba? Mas mabigat yun eh. Mas mabigat yung parusa ng Diyos kaysa sa pagganti mo eh. Yung parusa mo. Yung parusa ng Diyos, mas matindi yun. Pag hinatulang ka, nadaling ka na sa dagat-dagatang apoy. Hanggat hindi mo pinagsisisihan yun. Diba? Sana maalala niya yun. Sana maalala niya yung ginawa niya na yun at pagsisihan niya sa buhay niya. Kasi pag hindi niya napagsisihan yun, wala. Pag hindi niya napagsisihan yung ginawa niya, wala lang. Kaya hindi sila safe eh. Hanggat di ka nagsisisi ng mga kasalanan mo, hindi ka ligtas. Hindi ka ligtas pagdating ng paghukom. No? Paparusahan ka at lalatiguin ka ni Lucifer. Diba? Lalatiguin ka niya. Kaya hanggat nandito ka pa sa mundo, pagsisihan mo na lahat ng mga ginawa mong kabalastugan sa mga kapatid mo, sa pamangkin mo, sa lahat ng tao, sa mga ka-office mate mo o sino man. Yun. So, yun na nga, luto na guys. May iba naman tayo. Malo, tapos na to. So, ito na, tapos na. Tapos na yung ating yung pag-MMK. So, ito na yung niluto natin, guys. Maling at itlog ang ating lunch ngayon. So, yun na nga, kakain na tayo, guys. So, babu, mga kapatay gutom.